Purihin ng Diyos, tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Welcome po muli sa programa at palatuntunang biyaya ng Diyos Radio Ministry. At kayo po ay kasalukuyang nakikinig sa palatuntunang ito na naglalayo na maghayag at magturo, magbahagi ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Well, kayo po'y nasa himpilang DWAD 1098 po sa talapitan ng inyong mga radyo. And I am your host for today. My name is Brother Dexter Durante. Tunay po na napakabuti po ng ating Panginoon. Kumusta po kayo mga kapatid, mga kababayan, mga kapatid kay Kristo, mga mahal natin sa buhay, mga nakikinig at sumusubaybay po sa ating programa at palatuntunan. Nawa po, sa sandali na kayo po ay nakikinig ngayon, kayo po ay nasa maayos na katayuan at kalagayan. Well, we are on our second week in this month of December. Nasa ikalawang linggo na po tayo ng buwan ng Disyembre. Napakabilis po ng panahon at ilang araw na lamang po atin na pong isa-celebrate ang ating pong Christmas season of 2016 dito po sa ating bansa. Dalayan ko po na mapagpala po tayo ng Panginoon. So hindi ko na po pakakahabaan, darako na po tayo sa paghahayag, pagtuturo ng salita ng Diyos. At habang kayo po ay nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, kung kayo po may mga prayer requests at nais nyo pong isama namin kayo sa inyong sa panalangin ng inyong mga pinagdaraanan, yung inyo pong mga nais na aming dalhin sa pananalangin, mangyari lamang po na i-text nyo po kami sa 0922-820-9866. Ulitin ko po, kung kayo po may prayer request today, just text us sa 0922-820-9866. At ngayon pong araw na ito, ang mensahe po ay akin pong ibabahagi sa inyo. At ito po ay isang, itong mensaheng inyong mapapakinggan ay bahagi po ng isang Bible study, na naganap po sa Church ng Biyaya ng Diyos sa Alabang, At ito po ay may pamagat na Jesus in the Life of Moses. Amen? So, dalahin ko po na mapagpala kayo as you listen to the Word of God being preached today. God bless you po. Last week, tinapos na po natin yung subject na Jesus in the life of Joseph. Amen? At ngayong gabi, sa ating pong kasunod na ating tatalakayin, I remember, kaya ko po kayo dinadala sa araling ito, ay gusto ko pong ating makita. Na since the beginning of time, nang simula pa lamang po pala ng panahon, naroon na ang mensahe sa pagdating ng Panginoong Jesus. Amen? So, wala pa man po ang Biblia, wala pa man po ang written word, pero yung sa mga biblical character na nag-exist sa lumang tipan, ay naandoon na nakapaloob sa kanilang mga kasaysayan ang tinatawag na mensahe patungkol sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya dito po atin pong pinag-aaralan ito dahil ako po'y naniniwala na ang mga bagay na kagaya nito ay nakadaragdag sa atin pong pananalig. Remember, our goal is to strengthen our faith. Amen? Not in the faith in our church, not faith in your pastor, but faith in the Lord Jesus Christ. Amen? So ang ating pong objective sa ating pong buhay ay palakasin lagi ang ating pong pananalig. Alam niyo po, ang pananalig kung sa katawan ay lagi ko po siyang inihahalin tulad. Madalas ko po siyang inihahalin tulad sa muscle. So ang katawan po natin ay binild ng Panginoon na merong muscle. And muscle, ang trabaho po ng muscle kadalasan is to do a heavy job para gumawa ng mga mabibigat na gawain na trabaho para sa ating pong katawan. Though lahat po ng tao individually ay binigyan ng Diyos ng muscle, but not every muscles are developed. Amen? Hindi po lahat ng muscles ng tao ay develop kasi para po ito'y lumakas, ito po ay sinasanay. Amen? Sa simula, talagang pag hindi po sanay magbuhat ng isang tao, magaan man yung bubuhatin, napapagod siya. Amen? Pero pagka po siya ay nagsanay na magbuhat ng paunti-unti sa magaan hanggang sa dumating pabigat ng pabigat, makikita mo, nag-i-improve yung iyong lakas. Amen? Ay ganyan din po ang pananalig. Ang pananalig po, nagsisimula tayong lahat pare-parehas, mababa lamang. Pero darating ang panahon, pataas po yan ng pataas. Depende po yan sa ating pong programa sa ating sarili. Amen? Meron po kasing ibang tao, hindi pa sanay makapanalig sa Diyos sa halagang 500, nananalig na sa 1,000,000.
Amen? Kaya sabi ko, parang logically, it is very impossible. Bakit po? Because you do not have enough faith to believe God for a 500 pesos. How come? Na magkakaroon ka ng enough faith to believe God in 1 million? Hindi ka pa nga nasasanay eh. Amen? Amen. Kaya tayo po'y sinasanay ng Panginoon, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So kaya ngayong gabi, tayo po ay dumako dito sa subject na ito. This time, noong isang linggo, is Jesus in the life of Joseph. Tayo naman po ay tutuloy ngayon sa Jesus in the life of Moses. Okay? So, nung isang linggo kay Joseph, ngayon naman po tayo tutungo sa buhay ni Moses. At dito po sa ating pag-aaralan at pag-uusapan ngayon sa buhay po ng isang lalaki na ang pangalan ay Moses. Siya po kasi sa bayan ng Israel para sa mga Hudyo ay isang prominenteng tao at isa po ay tinitingala ng maraming mga Hudyo. In fact, kung kayo po'y familiar sa gospel, majority of the Jew believe in Moses rather than believing in Jesus. Amen. Yung karamihan nga po ng mga Israelita ay mas paniwala pa kay Moses kaysa sa mga sinasabing salita nung naparito sa ibabaw ng lupa. Sino? Si Jesus. Minsan, meron pong incident na si Jesus ay nagtuturo ng isang bagay at na-encounter niya itong mga Pariseo, yung mga teachers of the law. At nung meron po siyang binanggit at na-touch yung mga bagay na nangyari sa lumang tipan, na lumabas sa labi ng mga Israelita na naroon, sabi kay Jesus, "Are you greater than our father Moses?" Amen? So, lumalabas na mas mataas pa ang kanilang paniniwala at pagtingin kanino kay Moses kaysa kay Jesus. Kaya ating unawain, ito po si Moses was a very prominent personality para po sa mga Hudyo because history will tell them na may malaki pong contribution sa kanila pong bayan ang lalaking ito sa si Moses because they still remember that Moses was used by God to be their deliverer one time sa kanila pong history. Amen. Kaya yan po ang mga bagay na meron itong si Moses. Pero ating unawain na dito po pala sa buhay ni Moses, Moses also was a type of the coming ministry of the Lord Jesus Christ. Si Moses ay meron din pong tinatawag na sinisimbolo na ministeryo na nilalagay sa kanya, kalagay sa kanyang buhay ang parating na ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa Jewish scripture, meron po silang tinatawag na proseso. Akin lang po nilalatag muna yung introduction as we proceed to this study. Meron po silang tinatawag sa scripture na kung tawagin ay midrash. Bigay ko lang po yung spelling. M-I-D-R-A-S-H. Ulitin ko po midrash. M-I-D-R-A-S-H. Ano po? Ito po ay one word. Ngayon, ano po itong tinatawag na midrash? Ito po yung isa pong pamamaraan. Yung salitang midrash ay isang principle of interpreting the scripture based on the Jewish belief. Ano po? Kaya ito pong midrash ay isang prinsipyo ng paraan ng pag-i-interpret o pagpapaliwanag ng banal na kasulatan base sa isipan at pamamaraan ng mga Hudyo. Ano po ba ang ibig sabihin nitong midrash? Ang midrash ay ganito po according to the Jewish dictionary. Midrash is the main theme of interpretation that is the key to prophecies and events and repeated over and over throughout history until they find their final fulfillment. Okay, bigay ko po yung meaning if you want to take note. Midrash simply means the main theme or an interpretation and it is the key to prophecies and events. Ulitin ko po the main theme and a type of interpretation and it is the key to prophecies and events are repeated over and over throughout history until they find their final fulfillment. Ngayon, tatagalugin po natin. Ano po yung ibig sabihin pala nitong midrash? Ito po ay isang uri ng pagpapaliwanag at ito ay isang susi para sa mga propesiya at isang kaganapan na paulit-ulit na binabanggit sa bawat tinatawag na kasaysayan hanggat
hanggat hindi pa dumarating yung tinatawag na kaganapan. Nakuha po natin. Ibig sabihin, yung midrash na proseso, ito po ay isang prinsipyo. Ito po ay paraan ng mga Hudyo sa kanila pong pag-handle ng mga prophetic. Inuulit-ulit yon. Ano po? Para makita po nila yung tinatawag na propesiya, ay makaalala nila hanggang sa dumating na ito po ay makita na nila na naganap. So, kumbaga, para po hindi maging komplikado, ito po ay isang paraan upang hindi nila makalimutan na mayroong prophetic message. Amen. At para po sa bawat kasaysayan, bawat panahon, ay habang iniintay nila yung kaganapan ito, lagi nilang naaalala ito. Amen. Ngayon, pansinin po natin, bibigyan ko po kayo ng halimbawa ng isang example ng proseso na kung tawagin ay midrash. Sa Matthew chapter 2, samahan niyo po ako sa Matthew chapter 2. Pansinin po natin dito sa sulat ni Mateo, sa Matthew chapter 2, simulan po natin sa verse 13 ng ating pong pagbasa ngayong gabi. Mateo, ang kapitulo ay 2, ang talata ay 13 hanggang sa 15. So puntahan po natin sa Matthew chapter 2. Tingnan po natin. Ito po ay isang example nung tinatawag na process called midrash. Ano po yung midrash? Ito po yung salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay ito po yung isang pamamaraan. Pamamaraan na kung saan ay ginagamit upang ang pagpapahayag o ang pagpapaliwanag ay magkaroon ng madaling pag-iinterpreta ang mga propesiya. Ano po? At isang kaganapan, ito'y paulit-ulit na inuulit ng mga Hudyo hanggang sa ito po ay makita na nila yung propesiya na natupad na. Sa Matthew chapter 2, ating pong pansinin because it's a good example of the principle called midrash. Tingnan po natin sa Matthew chapter 2, Matthew chapter 2 verse 13. Basahin po muna natin. Ang sabi sa verse 13, and when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee a word. For Herod will seek the young child to destroy him. Let's stop for a while. Ano po ba yung nangyayari sa Matthew chapter 2? By this moment, dito po yung panahon that Jesus was born. Amen? So, ipinanganak po na rito ang Panginoong Jesus. Amen? Now, He was born during this time. Ngayon, meron po kasing pangyayari na natala sa kasaysayan na naganap sa buhay po ng Panginoong Jesus. When He was born, during His time, meron pong tinatawag na emperor, ang Rome, na ang pangalan ay Herod. Okay. So, para lamang po i-accommodate ko, because I am anticipating, hindi pare-parehas ang level ng ating pagkakaunawa sa Biblia. Noong panahon po kasi, na dumating ang Panginoong Yesus, ang bayan ng Israel was under the rulership of the Roman government. Okay? So, noong panahon po kasi ng Panginoong Yesus, ang mga Hudyo ay wala pong freedom to govern their own nation. Nasakop po sila eh. So, sabi nga ay marami tayong similarities ng mga Israelita eh. Sabi nga, pwede tayong maka-identify itong lahing Pilipino sa pinagdaanan ng mga Hudyo. Dahil tayo po ay may ganyan din kaparehas na karanasan. Ilang bansa ang nagpapalit-palit sa atin pong bansa. Di po ba kahit tayo, ayon sa kasaysayan, kahit nakatira ka na sa Pilipinas, dumating sa ating kasaysayan that there was a time na ang lupaing ito ay pinatakbo ng mga Kastila. Amen? Amen, mga Kastila, anong araw na kahit na tayo narito mga ninuno natin, wala silang freedom, wala silang kalayaan dahil ang gobyerno ay Kastila. Nang matapos po ang Kastila, akala na natin ay tapos na. May pumalit. Ang kasunod naman po ay mga Hapon. Amen? So ang mga Hapon naman po ay nagpuntahan dito. That was during World War II. Kung hindi po ako nagkakamali. At isa po ito sa naging nilang staging point. One time, nakapanood ako ng isang documentary film na nung ang Pilipinas ay naging mahalagang strategic point para sa Japan. At ang dahilan kung bakit nagtagal sila rito ay
ay nakita nila sa kanilang pag-aaral na dito nila iipunin ang lahat ng kanilang mga ninakaw na kayamanan na sinakop nila doon sa Southeast Asia. Kaya kinuha nila ang mga Buddha, Golden Buddha sa Thailand, sa Myanmar. Ang dami, lahat, pinagnanakawan nila ang mga bansa at mga religious, kasi nung araw, yung mga religious relics, yung mga gamit na pangrelihiyon, halimbawa, mga Buddhist, yan ay yari lahat yan sa ginto. Ano po, ultimo yung tinatawag na mga plato na kinakainan ng mga religious group nung araw, plato, ay yari pa rin ito sa mga ginto. Amen? One time, nagpunta po kami dito sa Port Santiago po ba yan? Yan nandiyan sa Intramuros. Meron po diyang museum ang Catholic Church. Ay nagulat ako dahil kahit pala ang kasuotan ng pari nung araw ay yari rin sa ginto. At nung marinig ko nung kinikwento, nakaglase, nakakulong sa salamin yung mga kasuotan ng mga paring Kastila, sabi ko, ano kaya ang pakiramdam pag isinuot yung pag nagmimisa? Ano po, dahil may timbang nakalimutan ko kung ilang kilo ang pinag-uusapan dahil mabigat po yung abito na yon dahil nga po ang mga hiblay ginto. Sabi ko, pwede pala yun, na ang hibla ng iyong damit ay ginto. At doon ko napagtanto na pag yun ang suot mo, ay wala sinabi yung mga Louis Vuitton. Ano po? Wala po sinabi yung mga signature na damit na pag natabi ka ng damit mo. Aba, Louis Vuitton to. Alam mo ba to suot ko? Ginto. Amen. Ibig sabihin, hawakan mo. Amen. Amen. So kahit wala akong pakialam kung yan ay ganyan ang brand mo, basta itong suot ko, buong hibla nito, yari sa ginto. Pero sabi ko nga, kung yan po isusuot mo sa panahon ngayon, ay nasa peligro ang buhay mo po. Ano po? Amen. Nakukuha po natin. Amen. So, nung araw, ganyan po ang buhay. Ano po, nung mga panahon yon. At sinakop ng Japan ang marami po mga bansa na nasa kapaligid po ng ating bansa na kinaroroonan. At yung po mga ginto, iniipon nila, lahat binabagsak dito sa Pilipinas muna, bago yung final stage papuntang Japan. Dito muna iipunin. Amen, dito po muna dadalhin ang lahat ng kayamanang ito at yung final point from here, saka po itatawid patungo na ng Japan. Dito muna ang ipunan, nung mga ginto na kanilang mga pinagnanakaw. At napakarami po nun, yun nga lamang po ay nung panahon na kanila nang nakolekta ito, by that time, medyo patapos na ang World War II at nakulong na po sila rito dahil sa paglakas naman po ng Amerika. At dahil hindi na nila mai-transfer ang mga kayamanang ito, ang ginawa nga po, nung ililipat na, nung imumove na nila sa korehidor, sa pagitan ng korehidor, sa may Bataan, nung lalakad na yung mga unang batch ng mga gold, siyang dating ng Amerikano, binomba yon. Kaya ang marami pong naniniwala na napakaraming ginto dyan sa pagitan. Baka kayo mag-dive, baka kayo maglanguyan doon, Pero totoo po yun. Totoo po. Because there are two big vessels of the Japanese Empire na ang karga po ay puro ginto na naglumubog dyan sa pagitan na yan. And until now, hindi pa po yun halos nare-retrieve. Kaya napakayaman po ng Pilipinas. Napakayaman po ng ating bansa. And I believe we have a prophetic destiny in the last days kasi ayon din sa napanood kong isang documentary na nagsasalita ang isang presidente ng World Bank na nagkakaroon ngayon ng gold bankruptcy ang lahat ng mundo. At tinanong, nasaan? Ang daming ginto sa buong mundo. Nasaan daw ang mga ginto? Nagulat ako. Sinabi, nasa Pilipinas ang napakalaking deposito ng ginto. Na kung yun lamang po ay ma-unearth, ma-unlock, the Philippines will be the richest country in any country in the whole world. Dahil nasa atin po ang lahat ng ginto. Amen? Hindi mailipat ngayon yon nung panahon ng Hapon. So, ginawa ni General Yamashita, kanya po ito binaon. At meron pong 175 na mga tinatawag na batches na pinaguhukay po dito sa ating bansa. Anyway, ito po sinasabi ko sa inyo, pwede nyo ito masundan pa rin nasa YouTube na ito. Yung mga documentary, hanapin nyo lamang yung Yamashita Treasure. So, nandun po yung mga tamang kapaliwanagan. Pero 175 po yung bolt na itinago. Na ang tanging may alam lamang ay si Yamashita at yung emperor, kaso ang problema pareho na namatay. Iisa pa lamang po ang nare-retrieve, so there are still 173 bolt. Hello?
Amen? 174. Ano po? So, ang dami pa po palang hindi nare-retrieve. Pero yung isang bolt lamang na natuklasan ng isang lalaki na ang apelido ay Rojas, not related to Mar Rojas at sa mga Araneta, na taga Baguio. Nakuha po niya yun sa Baguio, sa likod ng Baguio General Hospital. Ano po? Doon po niya yung nakuha. Nakuha po niya yun dahil siya isang nagpupursiging treasure hunter that was 1970s. Nung makuha po niya yun, ang unang natagpuan niya is yung Golden Buddha. Ganyan lang po siya kalaki, made of pure gold. Ano po? Pero one day, habang nasa bahay niya yung Golden Buddha, pinagmamasdan niya. Kasi gintong-ginto eh. Talagang di siya makapaniwala sa kanyang kayamanang kaharap. Ano po? Pero nagulat siya dahil nung ganunin niya yung ulo, para napansin niya merong guhit eh. So hindi siya buo. Nung itwist niya yung ulo, bumitaw. Pagbukas, punong-puno ng diamond ang loob. Ibig sabihin, yung pala'y sisidlan ng diamond. Ano po? Lalo siya nagulat. Lalo po siya nagulat. Pero nung panahon pong yun, ay matalino si Marcos, hiningan niya na lahat ng mga treasure hunter na kailangan may permit. Kasi hindi mo mabibenta pagka hindi mo hiningan ng permit. Kaya na-locate ni Marcos yung Golden Buddha. So, dapat alam nyo to, mas matanda kayo sa akin, mga pang martial law kayo. Ano po? Di ba? So, kinuha yung Golden Buddha na yan. Amen? Kinuha po yung Golden Buddha na yan. Pinaltan po yan ng fake. Amen? Pinaltan. Pero, hindi po pumayag si Araneta dahil alam niya na si Rojas dahil may natatanggal ang ulo, yung pinalit po buo na. Amen? So, sabi niya, hindi yan yun. Kasi alam niya yung kanyang nakuha. At doon sa kanyang kuweba, dahil di pa niya napapasok, yun lang ang kaya niyang buhatin eh. Kahong-kahong po yun na bara ng ginto na andoon. And it's worth trillion during that time. Isa pa lang pong bolt yun. $1 trillion na po ang halaga. That was 1970s. Lahat po yun nakuha ni Marcos. Ayan yun yung nachichismis na isinip papunta ng Switzerland. Ano po? Okay, anyway. Pero, nung una, hindi natin maintindihan, pero sabi nga ay Marcos is a crook. Dahil talaga ninakaw niya yung mga ginto, yun sinasabi. Pero ang sabi nga patuloy na pinaninindigan ng mga Marcos, nagnakaw man kami pero never na ninakawan namin ang gobyerno. Ibig sabihin, yung kanilang yaman ay hindi galing sa pera ng Pilipinas dahil sabi nila ang Pilipinas walang pera. Amen? So yung kanilang kayamanan ay galing sa mga treasures ni Yamashita. Ngayon, nung mamamatay si Marcos, meron po siyang speech. Meron siyang speech na binitawan. At merong hint doon sa kanyang speech. Meron parang encoded message na nagsasabi that all of my wealth, all of my treasure were destined for the embetterment of my Filipino people. Ibig sabihin, kaya niya yung ninakaw, kaya pala niya yung kinuha at itinabi pansamantala, ay hindi po para lamang sa kanya. Meron siyang tinitingnang magandang kinabukasan dahil pagagamit niya yung para sa mga kababayan niyang Pilipino. And it is true. Today, kaya nga po very crucial. Dahil isa ata sa kondisyon, kailangan para ma-release yun, wala makakapag-release nun eh. Hindi po yun. Ang makakapag-release nun, pamilya lamang niya. Para magamit po yun sa Pilipinas. Kasi hindi nila yun i-release kung sa ibang politiko, baka mabaliw ang mga politikong iba pagka po yun ay ni-release. Hello? Kaya ang condition din ni Marcos ay yun ay marirelease lamang kung yung pamilya niya ang magmamanage yung yamang ipagagamit sa Pilipinas. Ewan ko po kung narinig ninyo dahil pag na-release daw yon, every Filipino will be given 20,000 allowance each month. Dahil sa dami po nung mahalaga. And Americans still believe na talagang pinakamayaman po yung yaman na meron si Marcos. Amen. Kaya ko lang po kinakwento. Kaya sabi ko sa inyo, panoorin nyo po yung mga documentary na yan. It's very helpful and needed for our awareness. Amen. So balik na po tayo rito. Baka maging Marcos ang subject. Ang ating po topic ay hindi Jesus in the life of Marcos, but Jesus in the life of Moses. Amen. So balik po tayo rito. Ano po? So noong panahon po, kaya lang tayo napunta kay Marcos gawa ng Japan. Amen. Dahil nga po tayo sinakop din one time ng Japan. At dumating po to the rescue, kunwari ang Amerika. Para tayo po i-liberate. Pakinggan niyo yung salita ha, kunwari.
Dahil kaya tuwan-tuwa ang mga Pilipino sa Amerikano because our early fathers believed that Americans are the hero. Amen? Na ito ang ating savior. Pero nung napatalsik ang Japan, lumabas ang totoong intensyon. Sila pala ang may gusto maging gobyerno sa Pilipinas dahil meron ding naaamoy na merong Yamashita treasure. And so it's all about the gold. Amen? Kaya tayo'y kamuntikan na maging Guam. Hello? Kamuntikan na po, there is one point in our history na kamuntikan na tayo maging Guam, maging Hawaii. Amen? Kamuntikan na kasi sila na po ang gobyerno rito noon. Kaya nga, ang EDSA ay, ang Ross Boulevard, Dewey Boulevard, di mo ba? Pinapangalanan na nila yan ng kanilang mga pangalan. Roosevelt Avenue, di mo ba yan ay mga, huwag nyo naman pong pagmukain akong matanda na rito. Dapat mas alam niyo yan. Amen? So, ang EDSA ay Highway 54. Amen? Na ganun kasi ang mga pangalan sa Amerika ng highway. Hindi naman EDSA. By the number ang ginagamit po ng kano. Amen? Ibig sabihin ay i-take mo yung ganitong freeway 54. Ganun po. Kaya yung disenyo natin, nakapattern na kasi nga sila na nga ang magte-take over. Pero pumalag po ang sa panahon yon sila Manuel L. Quezon. Amen? Pumalag po yung mga taong yan, gaya nila Manuel L. Quezon, at siya nga po'y naging prominente doon sa kanya sinabing, di bali nang ang Pilipinas ay mabuhay tayong parang impyerno, kaysa naman parang langit na ang namumunoy Amerikano. Hello? Amen. Yun nga ang isang famous line ni Quezon. Ano po? Na para sa kanya ay mas mabuti ng parang impyerno ang Pilipinas, basta Pilipino ang namumuno, kaysa naman langit nga, pero wala naman tayong bansa. Amen? So sa isang punto, may punto po si Manuel L. Quezon, dahil kung natuloy po yun, wala pong Pilipino. Walang Pilipino. Amen? There is no such race na kikilalanin sa panahon ngayon as Pilipino. Dahil tayo po'y American. Nakuha po natin yun. Amen? Kaya maganda pa rin ang balak ng Diyos sa ating pong bansa. Amen. So, ganun din po ang nangyari sa Israel. Sila po'y dumaan din sa ganung mga kasaysayan na sila ay sinakop. At nung panahon naman pong ito, ang sumakop sa kanila ay Rome o Roma. At nung panahon po na ipinanganak si Jesus, ang emperor ay ang pangalan ay, ang hari ay si Herodes. Amen? Ngayon, dumating po ang panahon na merong wise men from the east. Lalagyan ko lang po ng background para maintindihan nyo ito. Na pumunta, nag-courtesy call sa palasyo ni Herod because they have been watching the prophecies in the scripture na darating po ang tinatawag na hari ng mga Israelita. Amen? At nung dumating po itong mga wise men kay Herod, ay hindi po na-distinguish ni Herod that Jesus is not coming to set up an earthly kingdom. Amen? Hindi po naparito si Jesus para magtayo ng isang kahariang para sa mundo. Kundi ang kaharian na dinadala po ni Jesus is a kingdom of His Father here on earth. Amen. Ngayon, dahil nga po si Herod was a king during that time, nagipong threat kay Herod. Nagipong parang threat kay Herod yung balita na may hari na ang mga Israelita. Kanya na nga ang Israel. Nasakop na niya ang Israel. So now, if they would have a king, ibig sabihin, bibitaw. Hello? Mawawala sa kanya ang kaharian ng Israel. Kaya sabi ni Herod, ay dinaya niya yung mga wise men. Ang sabi niya ay, pag nakita niyo siya, pwede bang sabihan niyo ako para ako'y makapagbigay din ng galang sa kanya. Pero at the back of his mind, ang totoong balak po ni Herod, papatayin niya yung bata. Amen. Pero dahil nga po, everything is under the control of God. Amen. Huwag po natin kalilimutan, as long as God is in the throne, He's always in control. Amen? Kontrolado po ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? So kaya ating pansinin, may balak po na masama si Herod, pero God controlled everything. Kaya, imbis po na yung wise men ay bumalik, nababalaan, wag na kayong babalik kay Herod. At pangalawa, nabigyan din po ng babala si Joseph.
na kailangan nilang lisanin ang lupain ng Israel dahil wanted po sila kay Herod. Alam niyo po, pag ang gobyerno'y kumilos at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, talaga makukuha at makukuha ka. Amen? Sabi nga ng isang nakausap ko, mahirap po kalaban ng Estado. Dahil pag ginamit ng Estado ang lahat ng kanyang kapangyarihan, tapos ka. Hello, kita niyo po, nagtago sa Dubai yung drug lord na si Kerwin Espinosa, natunton. Nagtago sa Indonesia yung dating governor ng Palawan na si Joel Reyes, nadali. So pag talagang ginamit po ng gobyerno ang kaniyang kapangyarihan, wala pong imposible. Nakuha po natin. Kaya alam po ng Panginoon, ng Diyos Ama, na nasa delikadong kalagayan ang sanggol na si Jesus. Kaya in a dream, ang sabi po ng Biblia, nagkaroon ng pangitain ang anghel, and there was an angel who sent a message to Joseph in a dream. Pinaalis po sila saan? Doon sa lupain, at pinapupunta sila saan? Sa Ehipto, dahil po hinahanap po ni Herod, ang sabi ng Biblia, hinahanap ni Herod si Jesus at wala po siyang balak doon kundi ito ay patayin. Now let's move on sa verse 14. And when he comes, ang sabi rito, and when he arose, he took the young child, Joseph, arose, he took the young child and his mother by night, and departed, saan po nagpunta? Sa Egypt. And was there until the death of Herod. Nanatili si Jesus at ang kanyang magulang sa Egypt for a while, hanggat hindi po namamatay si Herod. That it might be fulfilled. Watch the word. That it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, out of Egypt have I called my son. Amen? So, meaning to say, I want you to see this, na yun nangyari kay Jesus when his family moved out from Israel and they moved to Egypt, it was not an accident. It was a prophecy. Hello? Hindi po aksidente, hindi nagkataon lamang na sila'y pumunta sa Ehipto. It is a prophecy. It is part of the plan. It is the prophetic word of God. Amen. Kaya pansinin natin ito sa dulo, ang sabi po ng Matthew 2:15, ang sabi, that it might be fulfilled. Pansinin niyo po yung word. Because if it is a word of the Lord, if it is a spoken word, tandaan niyo rin po ito, I want to put a principle into your heart. If it is a spoken word from the Lord, kung ito po'y salita na binitawan ng Diyos, sa iyo, sa akin, sa atin ng mga mananampalataya, this is the good thing here. If God said something to you, believe, because God will always fulfill what He said. Amen? Amen? Pag sinabi po ng Diyos, hindi po ang Diyos ay sinungaling. He will always fulfill what He said. Kaya sabi po ng verse 15, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord. So any word that God has spoken, He will fulfill it. Amen? Anumang salita na sinabi po ng Diyos, Kanya po itong gagawin. Kaya nga po, lagi ko po kayong tinuturuan, pinapaalalahanan, na lagi po kayong magkaroon ng alab at panahon na humingi ng mga pangako at salita ng Diyos. Amen? Kaya minsan, may mga lalapit sa akin, sasabihin, Pastor, pakipray po ito. Pero minsan, ang tanong ko kaagad, maaaring hindi ko pa kayo natatanong, but this is my question. May hinihingi ka sa Panginoon. Maasa ka ng isang malaking bagay. Nawa po'y maging ugali ng simbahang ito that when you ask something from the Lord and you're asking for prayer, ang tanong na magkasunod dyan is, what promises of God are you standing for that specific need? Hello? Halimbawa, humihingi ka ng negosyo, humihingi ka ng building. Pastor, pakipray nyo nga po itong building na hinihingi ko. Okay. Pero, most of the time, we are praying for something that God never said He will give. Kaya how many times na meron po tayong specific need and it never come to pass? Why? Because hindi po natin hiningi sa Diyos yan eh. Because kung hiningi natin yan sa Diyos, remember this, when you ask something from God, pag humingi ka po sa Diyos, He will not immediately give what you need. The first thing that God will give to you is His Word. Hello? Halimbawa, humihingi ka ng anak. Hindi pag nanalangin ka ngayon ay mabubuntis ka ngayong gabi.
Ang una pong darating sa iyo, salita ng Diyos. Amen? Kaya doon pa lamang ang isang pastor o isang Kristiyano, wag na pastor, any Christian that knows how to operate in the Spirit knows na yung bagay na hinihingi ng kapatid ay darating. Kasi ganito po yan eh. Ang normal dapat ganito, pastor o Brad, sister, pwede ba tayong manalangin? Samahan mo nga ako sa prayer, may hinihingi ako sa Lord. Ano yung hinihingi mo sa Lord? Humingi ako ng anak. Halimbawa lamang po, Okay. At ito ang pangako ng Diyos sa akin eh. God gave me a word na ako'y magkakaanak because He said this word to me. Alam mo, pag yung po ang ipinanalangin mo, it will come to pass. Hello? Amen? Kaya ang proseso, pag nilapit mo sa Diyos ang iyong pangangailangan, Lord, pahingi nga po ng ganito. Pag-aalis ka agad, ang sunod na gagawin mo, Lord, give me a word. Give me your promises regarding this situation. Amen? Kaya ano po ang lesson? Maging masipag sa paghingi ng pangako ng Diyos. Why? Because only the Word of God will be fulfilled. Amen. Nakakukuha po ba natin? Tanging ang kanyang sinabi, ang kanyang gagawin. If He did not say that, He will not do it. But if He says something, He will do it. Amen? Kaya pag sinabi po ng Diyos sa iyo, halimbawa, may hiningi kang isang bagay, Lord, I need a job. Kaya gusto mo po ba itong trabaho ito? Well, the first thing that you must do, Lord, give me your word regarding this need. Amen. Huwag ka lamang po mananalangin na pahingin ito. At pagkatapos aalis ka na, ugaliin po at maging ugali nating lahat na pag humingi tayo sa Diyos, we never leave our prayer closet without even asking God for a word. Because His word is a confirmation that He's saying yes. Amen. So dahil pag binigyan ka ng Diyos ng kanyang salita, yan po'y konfirmasyon na payag siya dyan sa iyong hinihingi. Marami po sa atin na humihingi ng bagay sa Diyos pero wala namang pangako ng Diyos. Tama ba ako mali? Amen? Marami ka lalapit lamang, pastor, pakipray. Amen? Ayoko lamang po maging offensive, pero tama po talagang kalakaran doon pagka mag-a-agree tayo sa prayer. Ako'y hihikayatin ninyo makipanalangin sa inyo. Ang dapat natatanong ko sa inyo, anong salita ng Diyos kapatid ang sinabi sa iyo para dyan sa iyong hinihingi? Hello? Pastor, lalapit ko po sa iyo yung aking anak kasi gusto po niya makapagtrabaho. Pray nyo naman na siya makakuha ng trabaho. Well, okay, what's the word of God? Anong pangako ng Diyos dyan sa anak mo? Hello? Patahimik kayo. Amen? Pero yan ang prinsipyo. Yan ang proseso. Have you ever imagined how many unanswered prayers do we have? I-analyze nyo po yung mga unanswered prayer na marami sa atin ay hindi natugon. Because God never said yes. Hello? Because if He said yes, He will say His word. Nakukuha po ba natin? Dahil kung payag ang Diyos sa iyong inihingi, ang unang niya ibibigay sa iyo, kanyang salita. Amen? Kaya pag ako po may hinihingi sa Diyos, my spirit are so sensitive. Sometimes it could be a word. Minsan nga po, Lord, I need something. I need this. I want your confirmation. Alam niyo, may dadaan ko minsan. Sasakyan, may word of God. Eksakto, doon sa aking hinihingi. And I claim that. Thank you, Lord. Give me your word. Tatandaan ko ngayon yun. Hello? Amen? Nakakuha niyo po. So meron na akong word. Tapos ang Diyos hindi titigil because His word is the assurance. Amen? Minsan uupo ka sa isang lugar. Amen? May karanasan niya ako. Upo ka sa isang lugar. Tinanong ka, Sir, do you want coffee? Yes. Dadalang ka ng kape. Kape lang hinihingi mo. May nakalagay pang note. Amen? May nakalagay pang note na nakalagay doon. You will experience something extraordinary. Parang ganun yung sulat. Sabi ko, Lord, talagang, you are saying yes to what I'm asking. Amen. Kaya, ugaliin po natin na pag may inihingi tayo sa Diyos, anong unang rule? Ask for God's word. Hingi ka muna ng salita. Panginoon, mag-a-apply po anak ko. Gusto mo po ba itong trabaho ito? Huwag ka agad makikihanap. Ang ugali kasi natin Kailangan trabaho ng anak ko, pastor. Ito yung magandang trabaho.
Pray na natin, pagkasunduan na natin. Well, siyempre, sometimes, yung bilang para hindi ka ma-offend, I'll pray for you. Pero how many times na hindi natin nakukuha yung inyong hiningi? Ang masakit pa doon, baka pag-isipan nyo, mahina itong pastor ko. Tama, pinalalangin na, hindi nangyari. Hello? But all the while, hindi ako ang problema. Kasi sa Diyos tayo humihingi. So kung sa Diyos ka humihingi, sa Kanya kailangan na approval. Tama po ba? Amen? If kung wala siyang approval, then definitely it will not come to pass. Right? It will not come to pass. Why? Because you don't have His word for that need that you are asking. Amen. Kaya ang sabi ron, balikan na po natin, Matthew chapter 2, ang sabi sa verse 15, ano po sabi? That it might be fulfilled, which was spoken by the Lord by the prophet saying, out of Egypt have I called my son. So mula sa Ehipto, tinawag ko ang aking anak. So this is not a coincidence na napunta si Jesus sa Ehipto because it's a prophecy. Now, saan po prophecy yun nasulat? Because we are still preparing our hearts here, dito po sa salitang tinatawag na midrash, at ito po'y good example, ito nangyayaring ito, para maunawaan natin na mas malawak itong prinsipyo ng buhay ng Panginoong Hesus in the life of Moses. Well, iwan na po natin si Matthew 2, pero wag niyong kalilimutan yung verse 15 particular, dahil sinabi po ron that the reason why Jesus and His family ay napunta sa Ehipto, it is not an accident, dito aksidente, hindi ito nagkataon, ito po ay galing sa propesya. Amen? So tingnan nga po natin sa panahon ni Hosea, sa Tagalog Bible, Uzias. Okay. I'm not sure, hindi ko po alam, hindi ko masyadong na-prepara, hindi ko na-research. How many years is the gap between Hosea's time and Jesus' time? Ano po? Amen? Hindi ko alam kung gaano, but one thing is for sure, malayo. Ibig sabihin, it's not 1 year after. Ibig sabihin, si Hosea, nung panahon niya, hindi po 1 taon lamang ang agwat sa pagdating ni Jesus. Maybe, roughly, estimately, baka mga 100 years or 200 years apart. Amen? Kasi may gap yung Old and New Testament. Amen? So anyway, let's leave it that way, na ilagay na lamang po natin na malayo yung panahon ni Hosea sa panahon ng pagsilang ni Jesus. Amen. So, kung malayo yon, ibig sabihin, Hosea doesn't have that experience na nakita niya ang kapanganakan ni Jesus, actual. Amen. Pero kahit hindi po niya nakita yung pagrating na yung ng Panginoong Hesus in the flesh, in the natural, God beforehand gave Hosea a word because Hosea is a prophet. Remember, ang sabi kanina doon sa Matthew 2, kaya nangyari kay Jesus na nasa Egypt because, number 1, God said it, and He say it through the prophet. Amen? Sinabi yun ng Diyos, at yung kanyang salita ay pinadaan niya sa bibig at labi ng mga propeta. Amen? Kaya kahit po propeta nagsalita, hindi po natin pwedeng baliwalain because the word that comes out from the prophet is the word of God. Now, kuha po ba natin yun? Now, go to Hosea chapter 11. Hosea chapter 11. Sa Hosea chapter 11, if you are there, kung kayo po ay nandoon, samahan niyo po ako sa verse 1 and let us read. Ang sabi ng Hosea 11:1, read it quietly. I will read it loudly, but read with understanding. Ang sabi po sa Hosea 11:1, this is a prophecy coming out from the mouth of the prophet Hosea. When Israel was a child, and I loved him, and called my son out of Egypt. Hello? Ano po ang sabi ng Panginoon sa panahon ni Hosea? What did he say? Tatawagin niya ang kanyang anak mula saan? Sa Egypt. So ano sabi kanina sa Matthew 2:15? Kaya napupunta sa Egypt si Jesus because it's a prophecy that says, God will call His son out from Egypt. Nakuha po natin. So ibig sabihin, this is a
prophetic event. Amen? Yun nangyari po sa panahon dito ni Jesus ay hindi po aksidente, kundi ito po isang prophetic event. Kaya pansinin po natin, now this is the conclusion. So para sa mga Hudyo, ang Diyos ang tumawag kay Jesus mula Ehipto. Amen. So, para sa mga Hudyo, ang lumalabas, ganito ang dating, ganito ang mukha, ganito ang interpretasyon. Mula Egypt, tinawag ng Diyos palabas ang kanyang anak. Nakakuha po natin. So, ikukumpara rin po natin, kasi sabi nga po sa inyo, yung similarity na ang Israel, nung panahon ni Moses, ay nasa Egypt, it is not an accident, because it's just a prophetic word in advance that something similar will happen in the coming days, that they will come out from Egypt. Amen. Nasusundan niyo po ba ito? Yes. Na, siguro kaparehas ko kayo na natutuwa dahil, grabe, may connect pala yun. Sino mag-aakala na yung paglabas ng Israel mula Egypt, hindi rin pala aksidente yun nung panahon ni Moses? Because it is part of the script. Amen. Amen? Bahagi na ito ng script na binuo ng Diyos. Remember, He is the Alpha and He is the Omega. Everything has been done. Amen. Hello? Amen. Na meron po pala prophetic significance yung pag-alis ng mga Israelita mula saan? Sa Egypt. Now watch this. Now if Jesus will be called out of Egypt, yun ang mensahe sa mga Hudyo Jesus will be called out from Egypt. Now sa atin po sa modernong panahon, Egypt also has a special place and part in our life, being a Gentile. Hindi naman tayo mga Israelita Sa atin, ang Egypt po sa Christian world, Egypt is symbolic of sin. Hello? Egypt is symbolic of sin. Ang sinisimbolo ng Egypt para po sa ating mga Kristiyano, ang sinisimbolo nito ay kasalanan o yung ating buhay nung araw na tayo ay nasa mundo. Hello? Amen. Kaya ito po'y napakalinaw at napakaliwanag nitong tinatawag na typology of Egypt to the church nang sinulat po ni Paul ang revelation na kanyang nakuha at natanggap sa Diyos. Remember, Paul has the revelation for the church. Amen? Siya po ang pinagkatiwalaan ng Panginoon ng marami at malalim na mga kapahayagan tungkol saan? Sa simbahan. Amen. Now, sa 1 Corinthians chapter 10, hindi na po natin babasahin ng buo itong 1 Corinthians chapter 10. Pero, kung kayo po ay pupunta doon sa 1 Corinthians chapter 10, yung mga unang mga bahagi, remember for how many weeks na po, nagagamit ko lagi yung 1 Corinthians chapter 10. Sa Sunday services natin, nagpumensahe ko rin minsan yung 1 Corinthians chapter 10. Ang una pong bahagi dyan, sabi ni Paul sa kanyang sulat sa verse 1, sabi niya, the reason why I wrote to you is because I don't want you to be ignorant about what happened to our forefathers when they were still under, when they passed through the sea. Di po ba yun ang sabi dyan sa verse 1? Na ang tinutukoy dyan, ang subject matter ni Paul, dyan sa chapter 10 na yan, from verse 1 onwards, ay tungkol sa panahon ni Moses. Amen? Pinapaalala niya dyan, sa kanyang sulat sa unang Korinto, kapitulo 10, ang nagipong buhay ng mga Israelita nung sila ay nasa Egypt pa. Amen? And when they were in Egypt, ang sabi niyan, sa kabuuan, para hindi lang po magtagal, sa kabuuan, their life is a mess. Amen? Ang kanila pong buhay ay napakasama, napakapangit, but God called them out. Tinawag po sila ng Diyos palabas dyan. Amen? Ilabas po sila dyan ng Diyos. Ngayon, sa 1 Corinthians chapter 10, ang diniraise na issue dyan ni Paul sa simbahan, sa kabuuan dyan sa chapter 10 is, pinaalala niya sa kanila na inilabas na kayo ng Diyos sa Egypt, which symbolizes the world, pero bakit kayo bumabalik sa dati ninyong buhay? Hello? Yan din po ay issue sa maraming Christian. Pinalaya, pinatawad, nilinis.
pinanganak na muli, ginawang banal, ginawang matuwid. Amen. Pero yung palang pagiging banal at matuwid at pagiging bagong nilalang ay merong expiration. After a month, balik sa party. Balik sa dating buhay. Balik sa dating kalokohan. Balik sa dating, minsan, isang araw may nagtanong sa akin. Sabi niya, Brad, meron lamang ako itatanong. Sabi niya, totoo pala, no, na kahit pala ikaw ay Christian na maraming tukso. Maraming mga bagay na parang gusto ka ibalik sa dati mong nakaraan na ginagawa. Ano sabi ko sa kanya? Sabi ko sa kanya, alam mo Brad, hindi lamang kayo ang dumaraan diyan. Sabi ko, kahit kami na mga Kristiyano, mga ngaral at mga leader simbahan, dumaraan din kami diyan. Sometimes there is time na may temptation na dumarating din sa aming buhay na kami ibinabalik diyan sa dati naming buhay. Pero one thing, I am always reminding myself of one thing, na sabi ng salita ng Diyos. Dahil talagang there will come a time na talaga pilit tayo ibabalik ni Satan. Remember, tingnan niyo po yung pattern. Pinalaya ni Paraon sa Egypt ang Israel. Let's learn the pattern. Pinalaya, sabi, sige na nga, magsilayas na kayo. Di nagsilayas na yung mga Israelita, no? Bigla nagbago isip. Sabi niya, ibalik yan dito. Hello? Pinalaya tayo ni Satan sa kanyang kamay, pero nagbabago isip niya, ibabalik ka ulit. Pinalaya ka sa bisyo, ibabalik ka niyan ulit. He will always try to pull you back to where you came from. Hello? Amen. Pipilitin ka niya ibalik sa dati mong buhay, dating makasalanang buhay, dating chismosa, dating, I don't know what it is, pero babalik ka niyan. Yung dati mong kahinaan, yung dating pinagkabagsakan mo nung una, pinagkadapa mo nung una, pipilitin ka ibalik dyan ni Satan. Amen? Because it happened. Nangyari po yan sa Israel. And sabi doon nagtatanong, paano ang paraan? Sabi ng Biblia ay ganito, if you walk in the Spirit, you will not fulfill the lust of the flesh. Hello? Isa lamang po ang paraan para hindi ka mapabalik sa dati mong buhay. Lumakad ka lagi sa Espiritu. Ibig sabihin, dapat lagi ka magpakatatag sa Diyos. Hello? Because temptation is at its strongest point when you are at the weak point of your spiritual life. Hello? Let me say it again. Temptation is in its strongest point when you are at the weak point of your spiritual life. Sa Tagalog, ang tukso ay nagiging napakalakas sa panahon ng iyong spiritual na buhay ay napakahina. Kaya hindi po ubra na panlinggo lamang ang isang mananampalataya. Those Christians that are only Sunday goer are very prone of going back to Egypt. Hello? Karamihan ng Kristiyano na panglingguhan lamang ang debosyon sa Diyos ay nasa mapiligrong kalagayan na posibleng mabalik sila sa Ehipto, mabalik sila sa dati nilang buhay. Amen? Kaya sabi ko sa kanya, ang paraan ganito. Every day, you fill your life with the presence of God. Kahit walang Sunday service, sa iyong bahay, makinig ka ng preaching. If you are exercising, imbis ang pinakikinggan mo ay mga tugtog na makamundo, makinig ka na lang ng mga mabibilis na Christian music or much better, listen to preachers. Pag ikaw ay nasa sasakyan, nagtatrabaho, listen, keep feeding yourself with the Word of God. Kasi ang problema kasi ng marami, akala nila, pastor, di naman ako magpapastor, bakit naman ako lagi makikinig na? Who told you na pag ikaw ay nakinig na salita ng Diyos, magpapastor ka? No, when you drown yourself with the Word of God, you are strengthening yourself. Pinalalakas mo po ang iyong sarili. Amen? Remember the principle. Ano po ang sabi ng Panginoong Yesus? Hindi ang nagpaparumi sa tao ay ang kanyang kinakain. Because if you would listen to Jesus very carefully with His Word, sabi niya, God the Father designed the human body very uniquely.
na pag kinain mo ang isang bagay, meron siyang inilagay sa iyong kalooban na ilalabas mo rin yung mga toxins. Alam mo ba nang idinudumi ng tao, hindi naman tayo kumakain, yung idinudumi mo, haven't you noticed ba't ang tawag doon ay, sumasakit siyan ko, gusto ko madumi Kasi, there you go, you hit it right. Yung idinudumi mo'y dumi. Waste. So, ibig sabihin, your body has a system that rejects waste. Isn't God amazing? Na sa iyong katawan, may inilagay ang Diyos na filter na ang mga bakterya, mga hindi mo kailangan, ay ilalabas din ang iyong katawan. And sabi ko, the only problem of people, they don't believe God. Amen? Minsan may na-encounter kaming pamilya. Di ba? Tama si Kuya Roland para mabenta mo ang gamot, kailangan takutin mo yung tao para bumili. Ngayon, ganun din ang nangyayari. Para mabenta ang isang bagay, naku, tatakutin ka. Di ba, ang dami yun. Dati, bawal, masama pala ang soft drinks, ganun. Yun ang mga narinig ko. Well, I agree, masama naman talaga po ang soft drinks, lalo na pag sobra. Pero I don't think, kung ikaw po'y once a week umiinom ng soft drinks, ay makakamatay. Ayoko naman pong mamatay na hindi man lang nakatikim ng soft drinks. Well, I want to enjoy life. Come on. Amen. Nakukuha po ba natin yun? Ayoko mamatay na nakasimangot dahil hindi ko naranasan ng mga bagay na biniyaya ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Tama po ba? Amen. So, siyempre, masama nga po yun. So, kailangan i-train mo tubig. Ibig sabihin, narinig kami, sabi, kalahin mo, pastor, kaya pala maraming sakit ang tao. Hindi nga nagso-soft drinks. Hindi nga kumakain ng ganito. Alam mo, madumi naman, tubig. Sabi ko, tubig? Ano pa, iinumin ko? Pati tubig pala, madumi na. Ano po? So, wala na ako iinumin. Ano po? Di parang nagipong sa akin yun, para ako na curious doon. Kung pati tubig ngayon ay madumi na. Kalahin mo, sabi sa amin, yan pala mga purified water na yan. Sabi ko, purified. Kung pati distilled, lalo na, dahil palang bacteria nga. Tapos ka rito, sabi ko, ano kaya iinumin? Anong iinumin natin ngayon? Ano po? Lahat na madumi. Ano po? Hanggang sa biglang pumasok, at sabi niya, meron pong machine. Ang halaga naman pala ay 200,000. Yung pala, ang dahilan para mabenta sa iyo yun, kailangan sabihin mo lahat madumi yan dahil ito lang ang may panlinis. Hello? Dahil natatakot ka at may pera ka, bibili ka. Now, you live now the truth and the principle which Jesus said. Ang sabi ng Biblia, yung kinakain mo, ilalabas mo lamang ulit yun. Sabi niya, parang sabi ni Jesus, huwag niyong problemahin ang kinakain. Ang problemahin niyo, yung nagpaparumi sa inyong puso. You know why? Dahil ang sabi mismo ng salita ng Diyos, yung kanina, yung katawan, mayroon ng system na nakadesenyo ang Diyos na yung marumi talagang pinalalabas niya. Pero meron pa siya ibinigay na isang filter Sabi niya, ang isang bagay, pag pinagpasalamat mo, nililinis na ng Diyos. So, tingnan nyo, 2 filter dinaanan. Bago mo pa ipinasok, pinasalamat mo, malinis na. Pagpasok sa katawan, lilinisin pa ulit. Malalasong ka ba? Bakit namamatay ang tao sa pagkain? Kasi parang baboy, hindi nagpapasalamat kumain. Hello? Di ba? Amen? Kaya namamatay po ang tao sa pagkain, hindi dahil sa madumi ang pagkain. Dahil hindi ipinagpapasalamat ang kinakain. Kasi pag ang pagkain ay pinagpasalamat mo, ang liwanag ng pangako ng Diyos, kahit may laso niya, nililinis nga ng Diyos Nakakuha niyo po. Ngayon, ang pagkain nakakamatay, pag kinain mo na para kang baboy, na pag hinain ka, wow! Hello? Ano ba naman yung 30 segundo na manahimik at sabihin mo, Panginoon, salamat po sa pagkain ito, napakaputi mo. Kahit maiksi lamang, basta totoo yung puso nagpapasa. Then any bacteria that is harmful to your body, though it's a poison, according to the promises of God, He will clean it. Nakukuha po natin. Kaya hindi ka mabebentahan ng mga kung ano-anong makina na halagay 200,000. Ewan ko sa tao, gusto nilang bumayad ng mga mamahal na mga bitamina. Ito nga ang Diyos libre. Alam nyo kasi ang tao, wag lamang makapag-ikapo pero bibili ng gamot.
Tama, mali. Pag sa ikapo, walang pera, pero pag sa makina na pampalinis, sabi ko nga sa tatay ko, Daddy, mag-iimbento ako eh. Ano yun, anak? Nag-iisip lang ako ng paraan kung paano ko mapipilter ang hangin eh. Sabihin ko sa tao, marumi na ang hangin, kailangan nyo ito. Totoo naman eh, tao takutin mo lang, sabihin mo, kaya kayo nagkakasakit, wala hangin. Meron ako ngayong binibenta. Pag suot nyo, lumilinis ang mga maruruming hangin. Magkano yan, Pastor? 300,000. Pwedeng 5 gigs. Sasabihin naman ng Kristiyano, pag-iipunan ko yung Pastor, okay, meron tayong proyekto, mag-ikapu ka. Pastor, wala akong pera ngayon. Pero nakapag-ipon ng pambili ng bitamina. Hello? Amen. Di po masaya sa simbahan? Ano po, masaya rin ang mundo? Amen? Hindi po nagpaparami sa atin. Ang nagpaparami sa atin ay pag tayo may mga masasamang nasa puso natin. Nakakuha po natin. Kaya pag tayo po'y maligaya sa Panginoon, nagpapasalamat sa Panginoon, ialis ng Diyos yan, yung mga sakit na yan. Nakakuha po natin. Kaya nga dapat laging ugali na natin bago pa kumain. Lalo ngayon, dami puro mga pride. Basta pagpasalamat mo sa Lord. Kumain kang maligaya. Huwag kang kakaing masama ang loob, magkakasakit ka rin. Masama ang loob, kumakain ka. Ano po yung, dapat lagi kang masaya. At ang kasiyahan ay nagmumula saan? Sa Panginoon. Yan sabi ko sa kapatid, para hindi ka hindi ka mahikayat, ibabalik ka talaga. I don't know if you know what I'm saying, pero it is true. There are times, there are temptation na parang gusto tayo ibalik sa dati nating buhay. Amen? Pero para po tayo maiiwas doon, magpakalakas tayo sa Diyos. Amen? Lumalakas ang tukso pag humihina tayo sa ating spiritual life. Amen? Kaya hindi lamang dapat natatapos na tayo paglinggo. Amen? Kung walang activity in church, walang mga na-disenyong gawain ng church, wag sa trabaho, wag mong kalilimutang isingit ang debosyon mo sa Panginoon. Kasi meron naman iba sabi, wala po kasi walang prayer meeting ang church namin eh. Kahit naman walang prayer meeting ang church, pwedeng sa bahay mo, sa opisina mo, ikaw mismo nagpe-prayer meeting mag-isa eh. Amen? Matuto kang magpakalakas sa Diyos. Dahil pag na-disconnect ka sa Diyos, diyan nakakapasok ang kaaway. Diyan siya nakakakita ng opening. Diba sabi nga ni Jesus sa kanyang principle, and I will end with this. Introduction pa lang naman ito, and I'll continue next week. Sabi ni Jesus sa isang kanyang kwento, ang sabi niya, ang buhay ng tao, pag siya'y nakakilala sa Panginoon, dati siyang puspos ng demonyo. Pero lalaya sa mga demonyong yun dahil meron ng bagong may-ari doon sa bahay. At yung demonyong lumayas doon sa tao, pupunta muna yun sa iba-ibang lugar. Mapapagod yun. Dahil kailangan niya ng tahanan at tirahan. Wala na siyang makuha. Mag-iisip yung bumalik doon sa kanyang dating pinagmulan. At ang sabi ni Jesus, sisilipin niya muna yung bahay na yon kung meron bang pagbabago. At pagbalik ng demonyo, nakita niya, ay, wala naman palang pagbabago. Tama? Maghahakot ngayon yun at sasabihin, mga Brad, yung dati kong bahay, maluwag na maluwag pa rin. Di ba? At ang sabi ni Jesus, 7 na yung kasama pagbalik. Nakukuha po natin. Kaya yan ang problema sa maraming Christian. Dahil hindi nila inayos ang kanilang tahanan. Tahanan na yung iyong katawan, yung iyong pagkatao. Hindi mo, wala kang in-improve. Niligtas ka na eh. Pero hindi ka nagpakalakas sa Diyos. Nakakakita ngayon si Satan ng butas. Kaya magsasama siya ng 7. At ang sabi ng Panginoon, yung buhay niya mas worse kaysa sa dati. Doon sa isa, hirap na hirap siya. Ngayon, 7 na yung tumira. Have you ever noticed na napakahirap i-win back sa Lord ang mga dati nang minsang nasa simbahan? Napansin niyo po? Ang hirap na niya kausap, mas madali pang kausap ang unbeliever. Pag kinausap mo yung mga dati nasa church, lumayo na sa church, nako, pilosopo pa kung minsan. Amen? Pasasagot pa sa iyo ang mga bagay na talaga namang wala sagot. Amen? Bakit sabi ng Diyos ganito?
Ang dami minsan yung mga lumalayo sa church, ang daming alam sa verse. Amen? Nakakuha po natin. So mahirap sila kausap ngayon. Bakit? Kasi dati isang demonyo lang, nung natagpuan mo sila, nung pinatanggap mo isang demonyo lang nung una dahil hindi in-improve yung kanilang debosyon, relasyon sa Diyos, 7 ngayon ang pumalit. Mas mahirap. Nakukuha niyo po. Kaya nga, tandaan po natin, sabi ko nga po, a church is just a tool. Pero ang makatutulong pa rin sa individual life is yourself. Ang iyong sarili. Kasi sabi ko nga po, buti ko 24 hours, 7 days a week, hindi tayo maalis dito. Mamaya, pag-uwi lamang natin bukas, hanggang makarating ulit ng linggo, anong gagawin natin doon sa mga araw hanggang di tayo magkikita ulit? Are we praying? Are we studying the Word? Are we feeding ourselves? Tayo ba'y nagpapinakakain natin ng kaluluwa natin, spirito natin ng salita ng Diyos? What are we doing? Dahil pag ginagawa po natin ang ating bahagi, magiging tayong malakas. Amen. So dito ko po muna kay iiwan. At sa isang linggo, papasok na po ako. Introduction pa lang po kasi ito. Pero I need to cover up na kahit tayo mga Kristiyano, according to 1 Corinthians 10, meron po sa ating value ang tinatawag na Egypt. To the Jew, it is the message of Jesus being pulled out from Egypt. But to the church, Egypt is symbolic of the world na inalis tayo ng Diyos doon at ngayon ay binigyan ng bagong buhay. Amen? Pero hindi na tayo dapat bumalik doon. Sabi nga, ang problema ng Diyos doon sa panahon ni Moses, naialis sila ng Diyos sa Egypt, but Egypt doesn't leave their hearts. Physically, nawala sila sa Egypt, pero yung kultura sa Ehipto, lagi nilang dala. Ganyan din maraming Kristiyano, na born again, na saved, pero yung kultura ng mundo, hindi nila maalis sa kanilang puso. Amen? Kaya nga po, ang buhay talaga, kailangan po ay total surrender. Amen? Total surrender. I'm leaving all. I'm surrendering all in front of the cross and to the hands of Christ. Amen? Tayo po'y magpasalamat. Dakila at makapangyarihang Diyos, salamat po sa gabing ito na muli kami po ay hinatdan mo ng iyong mga salita. Salamat sa pagkakataon na muli naming mapakinggan ang mga kapahayagan at salamat sa bago naming subject na ito na marami kami na namang mapupulot, matututunan lalo na sa koneksyon at relasyon ng panahon ni Moses sa panahon ng simbahan, panahon sa Ehipto at panahon namin noon sa mundo. Nawa po ang mga aralin na kanilang napakinggan ay laging maging sariwa sa kanilang mga puso at isipan. Gamitin mo nga po lagi ang mga mensaheng kanilang napapakinggan na maging kalakasan nila at maging po nilang gabay, Panginoon, ang iyong mga salita. At sa gabing ito, sa amin pong pag-alis at pag-uwi, muli babalik ko po sa iyong kamay ang mga kapatid ko. Alagaan mo po sila lagi, patuloy, ingatan at pagpalain. At ingatan, Panginoon, na sila ay madaya, matukso, na maibalik muli ni Satanas, Panginoon, sa Ehipto, kung saan sila ay iyon ang pinalaya at pinaalis. Salamat po sa mga buhay nila. Salamat din po sa kanilang buhay na laging bukas sa pagtatanim sa iyong gawain. Pagpalain mo po sila. I am speaking and declaring blessings upon their life. Salamat po, Ama, at hanggang sa muli namin pagkikita, gawad mong bendisyon ng iyong biyaya at pagpapala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. And all the people of God say, Amen. Praise God. So muli, natapos na naman po ang humigit kumulang na 1 oras na paghahayag at pagbabahagi ng salita ng Diyos. At gaya po ng panalangin ko po sa umpisa, na nawa po kayo po ay mapagpala at ipagkaloob po ng Panginoon ang tinatawag na mga revelations ng Panginoon sa inyo po habang kayo nakikinig ng palatuntunan natin. Kumusta po? Kung kayo po ay na-bless ng ating Bible study for today, inihiling ko po na kung kayo po ay napagpala, i-text nyo nga po kami sa 0922-820-9866. Ano po? At yan din pong numero na yan na akin pong inaanunsyo sa inyo sa araw na ito ay pwede nyo rin po na i-text kami dyan through your sa pamamagitan po yung inyo po mga tinatawag na prayer request. 0922-820-9866. At mga kapatid, mga minamahal muli, narito na naman po tayo sa bahagi na umaapila po muli ako sa inyo
na mga tagapakinig, taga-subaybay, mga sumusubaybay po sa paghahayag ng salita ng Diyos. Muli ulitin ko po, hindi po ako mananawang ulitin ito. Ang paghahayag po ng Ebanghelyo walang bayad, ngunit ang paraan para po ito'y makarating sa inyo, inyong mga tahanan gamit ang radyo, ito po ay may mga obligasyong pinansyal. At ang ministry pong ito ng Biyaya ng Diyos Radio Ministry ay nakakaraos sa biyaya at sa grasya po ng Panginoon. Yung dalawa po nating broadcast every Saturday and Sunday. At tayo po ay naniniwala na madaragdagan pa ang mga oras po sa radyo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. But ito po ay nagiging posible dahil po sa mga partners na sumusuporta at naniniwala at nagpapadala ng kanila pong tulong, kaloob, pinansyal para po matugunan ang lahat po ng gastusin para po maging isang katuparan ang paghahayag ng salita ng Diyos. Kaya kung kayo po ay naahamon at nagkakaroon kayo ng tinatawag na burden para po maging kabahagi at nakikita po ninyo na valid ang ministry ito na gamit ng Panginoon, ay bakit po hindi po ninyo subukan na maging bahagi ng gawain ito? Narito po ang paraan kung paano po kayo magiging bahagi. Ipadala nyo lamang po ang inyong kaloob, tulong pinansyal sa ating pong bangko, sa ating pong BPI account. Ulitin ko po, ang ating bangko is BPI, Bank of the Philippine Islands. Ang account number po is 0989-347-837. Ulitin ko po, Bank of the Philippine Islands, Carmona Branch. Ang account number po ay 0989-347-837. At kung hindi nyo po nakuha dahil medyo naging mabilis ang mga detalyeng yan, pwede nyo po kami i-text sa 0922-820-9866. At kung sakali po na gusto nyo patuloy na makapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos araw-araw, bisitahin nyo po ang ating website kung kayo po may internet access sa www.dexterdurante.com. Ulitin ko po, www.dexterdurante.com, na andun po ang materyales na pwede nyo pong pakinabangan sa ikalalago ng inyong kaluluwa. At kung kayo po wala pang church, kayo po ay aking patuloy na inaanyayahan. We would like to see you on our church. Amen. Every Sunday, meron po tayong dalawang services every Sunday. One is 10:30 in the morning and the other one is 2 in the afternoon. Ito po ay sa 3rd floor ng CRM building sa National Highway sa Bayanan Road, Muntinlupa National Highway, Bayanan, Muntinlupa. Ang landmark po ng building may Mercury Drug po sa baba. Malapit po ito sa bagong mall ng Ayala Malls. Yung bagong tayo po at medyo limited po kasi yung ating parking space, kaya doon po sa mga may mga sasakyan, pwede po kayo mag-park doon sa Ayala Malls na katabi. Medyo walking distance lamang po. At pag nag-park po kayo doon, pwede nyo nang lakarin yung ating pong building. Para makasama namin kayo every Sunday. So hanggang dito na lamang po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at dalangin ko sa Diyos na patuloy na ang biyaya at pagpapala ay makamtan, maranasan ninyo sa darating at papasok na linggong ito. Jesus is coming very soon. Malapit na pong bumalik ang Panginoon. Let us always be excited for the coming of Jesus. God bless you, everyone. Your face is all I
Jesus, Jesus Christ. Come on, one more time. Your love so deep is washing over me.